Yung ganitong pagkaputo ng kamuting kahoy ang isa sa binabalik-balikan ng aming mga customer dati. Kaya ngayon magluluto tayo at isi-share ko sa inyo ang reseping ito. Dito nga ay binalatan natin ang mga kamuting kahoy, hinugasan at ginadgad. Dito pala ay gumamit tayo ng 3 kilo ng kamuting kahoy. Pagkatapos maggadgad, pipigaan natin to ng husto. Mas tuyo, mas maganda yung puto. Pagkatapos mapigaan, durugin natin to para mapino at maglagay na tayo ng muscovado sugar. 1/4 kilo yung ginamit ko dito. I-mix natin to ng maigi para malagyan lahat at pantay yung kulay pagkaluto nito. Pagkatapos nito, magluto muna tayo ng bukayo pang palaman. Ipakita ko lang sa inyo ng mabilisan para alam nyo din. Dito nga sa kaldero ay pinaghalo-halo ko lang ang 3 baso ng gata, 1 baso ng brown sugar, kunting asin 1 teaspoon at kalahating baso ng muscovado sugar. Haluin lang natin to hanggang sa kumulo. Pagkatapos ay naglagay na rin ako dito ng 1 basong ginadgad na kamuting kahoy. Hindi ko na naipakita para lumapot ito. Pagkatapos ay naglagay na rin ako ng 1 basong ginadgad na buko. Niluto ko lang ito sa katamtamang apoy para hindi dumikit sa ilalim. Haluin pa natin hanggang sa gumanito na yung lapot. Yung ganitong consistency ang masarap ipalaman. Palamigin muna natin to para mas lalo pa itong mag-firm. At habang nagpapalamig ay maglagay na tayo ng kamuting kahoy sa ating mga molde. Pinahiran ko pala ito ng margarine ang mga molde natin para mamaya ay hindi tayo mahirapan sa pag-unmold. Sa mga gustong bumili ng molde kagaya nito, ilagay ko na lang yung link dyan sa comment section kung saan ko ito binili. Matagal ko na itong gamit kaya may mga itim-itim na kasi ginamit ko ito sa pagluluto rin ng bibingka. Pagkatapos nga malagyan lahat ay lagyan naman natin ng palaman. Tagi-1 kutsara yung nilagay ko dito. Bukod sa bukayo, nagpalaman rin ako ng dulce de leche. Masarap din kasi ipang palaman ito kung hindi nyo pa na-try, subukan nyo. Mas maraming palaman, mas masarap talaga kaya binabalik-balikan eh. Subukan nyo talaga yung ganitong pagkaluto ng putong balanghoy. Talagang hindi kayo mapapahiya kasi ang sarap talaga niya. Sa 3 kilo ng kamuting kahoy na ginamit natin, nakagawa ako ng 20 pieces na puto. Kaya tag 20 pesos din ang benta ko nito kasi ang mahal din ng kamuting kahoy sa amin. Tag 40 ang kilo. Ngayon nga ay lulutuin na natin ito. Sinalang ko lang ito ng 15 minutes. Mabilis lang talaga maluto kapag maganda yung pagkagawa or maganda yung pagkapiga ng kamuting kahoy natin. Pinalamig ko muna ito ng bahagya bago in-unmold kasi mahirap din hawakan yung molde, mainit. Ngayon nga ay nag-unmold na tayo. Kita nyo naman yan kung gaano kabilis i-unmold itong ating mga puto. Ganon kapag nilagyan natin ng margarine ang mga molde. At nag-a-add na rin ng lasa or sarap yung margarine sa ating puto. Tingnan nyo kung gaano kaganda at kasarap itong ating puto. Ang perfect talaga ng pagkagawa, ang ganda ng forma. At para mas lalo pa itong gumanda sa ating mga mata o sa mga mamimili, ay bihisan pa natin ito ng dahon ng saging. Chirits! At ito na yung final product, ang lamian na puto balanghoy natin. 15 pieces na lang yung natira kasi kinain na agad namin yung 5. Ngayon ay buksan na agad natin to para makita natin yung loob. Pero bago natin buksan ay pisil-pisilin muna natin para makita nyo kung gaano ito kalambot. At bubuksan na nga natin para makita nyo na at maglaway na kayo. Chirit! Ito palang hawak ko ay bukayo pala ito. Kita nyo talaga kung gaano karami yung palaman. Ang sarap talaga. Kaya kung naghahanap ka ng pangnegosyo mo na maliit ang puhunan pero mabilis bumenta, subukan mo ito. At ito naman yung dulce de leche natin. Ayan na silang dalawa. Pwede ka rin maglagay dito ng iba't iba pang flavor like chocolate naman yung ipalaman mo at kung ano-ano pa. Sige nga, i-rate mo 1 to 10. Gaano mo ka gustong matikman ito ngayon? Paki-comment ka ng iyong sagot sa baba. Gusto ko lang makita.